Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Erickson Mayor. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Louise Josane Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Erickson. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PIGAG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Aabot sa 2 milyong piso na halaga ng marijuana plants ang binunot at sinunog ng mga otoridad ng PNP, Cordillera sa isinagawang operasyon sa Sadanga at Tinglayan, Kalinga. Nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung mayroong mapansin na kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar. Tinutukan niyan ni Police Corporal Katsumi Coffin. Umaabot sa 2 milyong pisong halaga ng mga marijuana plants ang nadiskubre at nasira sa isinagawang joint anti-drug operation sa boundary ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga. Naganap ang operasyon noong Agosto 15, 2026 bilang bahagi ng patuloy na pinaiigting na kampanya ng Mountain Province Police Provincial Office laban sa ilegal na droga. Pinagsanib puwersa sa operasyon ang mga kapulisan ng Mountain Province Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Marcelo Polig, 1502 Regional Mobile Force Battalion 15 at Philippine Drug Enforcement Agency, Mountain Province. Sa isinagawang operasyon, natuklasan ang isang plantasyon na tinatayang may 50,000 marijuana seedlings. Standard drug price, 2 million pesos ang kabuuang halaga ng mga ito. Isinagawa naman kaagad ng operating team ang pagbunot at pagsunog sa mga marijuana plants sa mismong lugar upang mapigilan ang posibleng pagproseso at pagkalat ng mga ito. Muling nananawagan ng mga kapulisan sa publiko na maging mapagmatsyag at agad ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Katsumi Coffin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Coffin, sa patuloy na kampanya ng Regional Police Office 6 kontra loose firearms. Umabot sa 59 na baril ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad, kabilang na dito ang 10 pampasabog sa loob lamang ng 24 oras sa Western Visayas. Nagbabalita dyan si Patrol Woman Glidel Astrologo.
Voluntaryong isinuko sa Police Regional Office 6 ang 59 na loose firearms sa loob lamang ng 24 oras bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal at hindi rehistradong mga armas sa Western Visayas. Batay sa record ng Pro6, mula alas 6 ng umaga ng Agosto 15 hanggang alas 5:59 ng umaga ng Agosto 16 ng taong kasalukuyan, umabot sa 67 operasyon isinagawa kaugnay ng loose firearms. Bukod sa 59 na isinukong armas, 10 explosive devices din ang naitala, habang 31 firearms naman ang naideposito para sa safekeeping habang isinasagawa ang proseso ng renewal ng kanilang registration. Ayon kay Pro6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, bawat loose firearms na naaalis sa komunidad ay isang potensyal na banta na napipigilan. Binigyang diin din niya na ang patuloy na voluntaryong pagsuko ng mga armas ay nagpapakita ng tiwala at pakikiisa ng publiko sa kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Hinikayat din niya ang publiko na patuloy na makipagtulungan at kusang isuko ang mga hindi lisensyado o hindi rehistradong mga armas. Patuloy namang paiigtingin ng Pro6 ang kampanya kontra loose firearms sa pamamagitan ng intelligence-driven operations, police community engagement at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan at iba pang stakeholders. Bahagi ito ng pagsusulong ng responsive, trusted at transformative policing para sa mas ligtas na Western Visayas. Kaakibat nito ang bisyon ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ay inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, Umaabot tagataguyod sa ng 2 Balitang milyong Pulis. pisong halaga ng Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Patuloy na pinaiigting ng buong puwersa ng Philippine National Police ang search and rescue operation dulot ng matinding pag-ulan sa iba't ibang Meron, ma'am. bahagi ng bansa. Teka lang, Yan ma'am. ang balitang hatid ni Patrolwoman Sari Bernales. Mas pinalakas ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang search and rescue operations sa buong bansa upang magbigay ng mabilis na saklolo at proteksyon sa mga residenteng naapektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ang mabilis sa pagresponde ay alinsunod sa PNP-focused agenda sa ilalim ng pagpapatupad ng community engagement at enhanced police operations. Sa pagkikipagtulungan sa mga local government unit at emergency response agencies, masigasig na tinutulungan ng mga police responder ang mga naipit sa baha at sinisigurong ligtas at maayos ang mga daanan para sa mga paglikas. Patuloy na nakahanda ang buong puwersa ng PNP na maglilingkod saan man kailangan ng tulong. Paalala ng pambansang pulisya sa publiko manatiling alerto ngayong masama ang panahon. Sundin ang mga abiso sa paglikas at agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Arestado ang isang 21 anyos na lalaki sa operasyon ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 sa Daet, Camarines Norte. Ito ay matapos bantaan ng biktima nito na ipapakalat ang masiselang video sa social media. Patrolwoman Mary Grace Artisuela sa detalye. Isang 21 anyos na lalaki ang inaresto ng mga tauhan ng Camarines Norte Provincial Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 sa Daet, Camarines Norte. Matapos nitong pagbantaan ng isang biktima na ikakalat ang kanyang mga masiselang video sa social media. Batay sa investigasyon, inatasan ng suspect ang biktima na makipagkita sa isang motel kapalit ng hindi pagpapakalat ng mga naturang mga video online. Dahil dito, agad na humingi ng tulong ang biktima sa mga otoridad na agad namang nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta sa pagkakaresto sa suspect na nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Article 286 o grave coercion ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Daet Municipal Police Station ng suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon.
Mula dito sa PNP Anti-Cybercrime Group, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Hindi na nakapalagpa ang isang top 4 regional most wanted person ng Police Regional Office 2 na may kasong 5 counts ng qualified rape sa magkasanib puwersa ng Tumawini Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at iba pang unit sa Tumawini, Isabela. Police Corporal Sarah Jane de la Cruz magbabalita. Arestado ang top 4 regional most wanted person sa kasong 5 counts ng qualified rape sa isinagawang operasyon sa Barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang akusado sa alias na JR, 38 anyos, butcher at residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspek sa pinagsanib na pwersa ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang PIU-IPPO, PIT Isabela East at RIU-2 sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa at kabilang sa electronic warrant system. Ayon kay Police Colonel Manuel Bayani Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, patuloy na paiigtingin ng kapulisan ang intelligence-driven operations upang matiyak na ang mga wanted persons ay mapapanagot sa batas. Mula dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Sarah Jane de la Cruz, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal de la Cruz. 4 na heavy equipment na nagkakahalaga ng 28 million pesos na gamit sa illegal na pagmimina ang nasabat sa isinagawang anti-illegal mining operations ng Police Regional Office 10 sa Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City. Police Staff Sergeant Jason Adams Kambangay sa balita. 4 na hydraulic excavator na nagkakahalaga ng tinatayang 28 milyong piso ang nakumpiska ng Police Regional Office 10 sa isinagawang operasyon laban sa hinihinalang illegal mining activities sa Sitio Sendong, Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City, madaling araw nitong Agosto 17, taong 2026. Bandang alas 12:20 ng madaling araw nang magsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Police Station 8. Katuwang ang Mines and Geosciences Bureau Region 10 at mga opisyal ng barangay, alinsunod sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Pagdating sa lugar, nakita ng operating team ang mga indikasyon ng naganap na mining activities, kabilang ang mga bagong hukay, mababaw na excavation pits at mga stockpile ng mineralized soil at buhangin na hinihinalang may gold deposits at iba pang mineral ores. Narecover sa lugar ang 4 na fully operational hydraulic excavators, isang yellow Komatsu, black Zoom Lion, black SDLG at green Hakata. Tinatayang nasa 28 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga heavy equipment na isinailalim sa seguridad, dokumentasyon at inventory. Samantala, ilang hindi pa nakikilalang mga lalaki at babae na nakita umano sa lugar at pinaniniwala ang sangkot sa mining activities ang nagsitakas sa iba't ibang direksyon nang dumating ang mga otoridad. Ayon sa Police Regional Office 10, patuloy nitong paiigtingin ang koordinasyon sa MGB-10 at mga lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang likas na yaman at matiyak ang pagpapatupad ng mga batas laban sa illegal mining. Patuloy namang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at investigasyon para matukoy ang mga responsable sa nasabing aktibidad at maisailalim sila sa nararapat na proseso ng batas. Mula dito sa Hilagang Mindanao, Regional Public Information Office, Police Regional Office 10. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jason Adams Kambangay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
At mamaya, abangan natin ng sumbong nyo aksyon agad ngayong 12:30 PM sa kanilang Facebook page. Ang ating mga kabataan ay nabubuhay sa dalawang mundo, ang totoong buhay at ang digital space kung saan ang balita, kabilang ang mga nakakabahalang insidente sa mga paaralan ay mabilis na kumakalat. Mga magulang, kumustahin natin ang digital life ng ating mga anak nang may pagmamahal at walang panghusga. At sa ating mga kabataan, kung may kaibigan kayong nagpo-post ng nakakabahalang nilalaman o tila nag-iisa sa buhay, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ang pagre-report ng panganib ay hindi pagsusuklong. Ito ay pagliligtas ng buhay. Serbisyong tutugon sa mamamayan, may pusong tapat, walang kinikilingan. Sa'yo'y makikinig, ika'y ipaglalaban, maghahatid ng katarungan. Isumbong nyo, aksyon agad, handang makinig sa inyo. Ayon sa batas, lingkod na totoo, isumbong nyo, aksyon agad. Itong sandigan, kayo'y ipaglalaban. Isumbong nyo, isumbong nyo, aksyon agad, aksyon agad. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po munang magpasalamat sa masusugid na manunood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Ma'am Susain Alba Lopez. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may gusto pong sabihin o ipaalam sa mga upcoming events para sa mga manonood, ma'am. Nais ko po lamang batiin ang family ko sa Marikina, sa Quezon City, at syempre ang lola ko na nakakalabas lang sa ospital. Lola Sining, magpagaling po kayo. At pinapapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Agustus Alba, the Director for Police Community Relations, PICA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Panguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita.
tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Erickson Mayor. At ako naman po, si Ms. Luis Zane Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid ng tamang balita, kuwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.